Hay, tingnan mo nga naman. Binigyan ng prioridad sa pagsakay dahil lang isa siyang sundalo. Isang malaking kalokohan, ang bulong ni Susan, isang veteranong punong tagapagsilbi sa Himpapawid, Chief Flight Attendant. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may taglay na hindi maitatagong kulay ng pangmamaliit. Inakala niyang sapat na ang hina para marinig lamang ng kasamahan niyang malapit sa kanya. Subalit, ang mga salitang iyon na may matalim na dulo ay umalingaw-ngaw ng malinaw sa tahimik na kabin ng eroplano. Sa dulo ng kanyang mapanuring tingin ay naroon si Sargento Maria Clara Reyes. Sa loob ng internasyonal na lipad na ito mula Maynila patungong Dallas, Amerika, dumadaloy ang hangin na malinis, sinala, at bahagyang malamig. Ang kakaibang amoy na ito ang nagbabadya sa mga pasahero ng mahabang paglalakbay na kanilang haharapin. Si Maria, dahil sa pagiging isang sundalo, ay pinayagang makapasok sa eroplano ng mas maaga kaysa sa ibang pasahero. Ang suot niyang uniporme ng hukbong katihan ng Pilipinas ay walang anumang gusot. Ang bawat tupi ay perpektong pinlansya. Ang tigas ng tela sa kanyang balikat ay tila sumasalamin sa kanyang diwa na puno ng disiplina. Ngunit sa mga mata ni Susan, ang imaheng ito ay ibang-iba ang kahulugan. Sundalo daw? Mukha namang bata. Ang isip-isip niya, si Maria, ay mukhang mas bata kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang anyo na napakapayat at malayo sa estereotipikong imahe ng isang sundalo ang siyang lalong nagpagalit sa matagal ng karanasan at makitid na pananaw ni Susan. Para sa kanya, ang isang sundalo ay dapat na matipuno, may awtoridad, at lalaki. Ang dalagitang Pilipina na nasa harap niya ay napakalayo sa kanyang nabuong imahe. Naramdaman ni Maria ang mga matang tumutusok sa kanyang likuran. Ngunit hindi siya lumingon, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Tila ba walang ibang tao sa mundo, diretso lamang ang kanyang tingin sa unahan, hinahanap ang kanyang upuan, ang kanyang labis na katahimikan at di matinag na tindig ang siyang lalong nagpasiklab sa mapagmataas na puso ni Susan, nagpasya si Susan. Hindi niya palalampasin ang mapangahas na impostor na ito. Ipinakita niya ang isang matamis na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumatawa. Isang perpektong ngiti ng isang flight attendant. Dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad patungo sa direksyon ni Maria. Dahan-dahan ngang lumapit si Susan kay Maria, habang nakapaskil sa kanyang mukha ang perpekto ngunit walang pusong ngiti. Habang papalapit, ang matamis at medyo matapang na amoy ng kanyang pabangong bulaklak ay dumampi sa ilong ni Maria. At siya'y tumigil mismo sa tabi nito. Hoy, Miss. Ang matinis na boses ni Susan ay sinadyang pinalakas upang marinig ng mga katabing pasahero. Sa kanyang boses ay may halong hindi maitatagong puot at isang baluktot na paniniwala sa katarungan. Hayaan mong bigyan kita ng isang aral. Dito sa Amerika, ang pagpapanggap bilang isang sundalo ay isang napakalaking kasalanan. Federal crime ang tawag doon. Naiintindihan mo ba? Ang mga salitang iyon na puno ng panunuligsa. Nagsimulang marinig ang mga bulungan ng pagkabigla mula sa ibang pasahero. Ano raw, impostor? Imposible. Peke ba ang unipormeng iyan? Ang mga tingin na puno ng kuryosidad at pagdududa ay sabay-sabay na tumama kay Maria, ngunit si Maria ay hindi natinag. Ang kanyang mga mata na tahimik ay parang dagat bago dumating ang isang bagyo. Nakatitig lamang siya pabalik kay Susan. Ang kanyang di matinag na kahinahunan ang siyang lalong nagpagalit kay Susan. Bakit hindi siya kumikibo? Bakit hindi siya natatakot? Malamang dahil isa talaga siyang impostor. Ang bulong ng isip ni Susan. Ang kanyang baluktot na paniniwala ay naging isang absolutong katotohanan sa kanyang isipan. Naramdaman niyang misyon niyang ilantad ang pagkukunwari ng mapangahas na Pilipinang ito sa harap ng lahat. Ang kanyang agresibong pakiramdam ng katarungan at ang nagyayelong katatagan ni Maria, dalawang magkasalungat na damdamin, ay marahas na nagkiskisan ng apoy sa loob ng saradong espasyong iyon. Ang labis na katahimikan at di matinag na kilos ni Maria ang tuluyang sumira sa huling pader ng katinuan ni Susan. Ang kanyang baluktot na katarungan ay naging isang rumaragasang tren na hindi na mapipigilan ng sinuman. Humakbang siya ng isa pang beses palapit kay Maria. Ang matamis at matapang na amoy ng kanyang pabango ay tila sinasakop ang hangin sa paligid ni Maria
na parang nagmamarka ng teritoryo. At si Susan ay nagtangkang tumawid sa isang linya na pinakanakakahiya at hindi mapapatawad. May mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang mga daliri na may mahahabang kuko at pulang polish patungo sa dibdib ni Maria. Ang kanyang tinutumbok ay ang metal na name tag na buong pagmamalaking nakakabit sa uniforme nito. Ang makinang napilak na name tag ay sumasalamin sa ilaw ng cabin, kumikislap ng isang malamig na liwanag. Ipakita mo nga sa akin. Ang boses ni Susan ay hindi napasigaw. Ito ay may malagkit at malupit na tunog, tulad ng isang mandaragit na nakakulong na sa kanyang biktima. Sigurado akong peke rin, yang name tag mo. Ang pag-unat ng kanyang kamay, ang paggalaw ng kanyang mga daliri, ay napakabagal at puno ng insulto. Ang kilos na iyon ay isang pisikal na paglapastangan sa karangalan niya bilang isang sundalo, sa kanyang pagkakakilanlan bilang si Sargento Maria Clara Reyes. At sa lahat ng sinisimbolo ng name tag na iyon, biglang nanigas ang hangin sa lugar na iyon. Ang mga pasahero sa paligid ay nakalimutang huminga, nakatitig lamang sa hindi kapani-paniwalang eksena. Sa kaibuturan ng tahimik na mga mata ni Maria, may isang bagay na panandali ang kumislap ng matalim. Ito ay ang kislap na taglay lamang ng mga taong sumailalim sa matinding pagsasanay sa loob ng maraming taon, isang kislap ng isang mabangis na hayop na nakaramdam ng panganib. Sa sandaling iyon, kung kailan ilang sentimetro na lang ang layo ng mga daliri ni Susan sa kanyang name tag, ang mga gulong ng tadhana ay nagsimulang gumalaw ng malaki at tahimik. Isang split segundo bago pa man dumampi ang mapanlait na mga daliri ni Susan sa name tag ni Maria, isang mabilis na tunog ang humawi sa hangin. Sa sumunod na iglap, ang figura ni Maria ay tila isang ilusyon na naglaho sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya naglaho. Sa bilis na halos hindi kayang maproseso ng mata ng tao, umatras siya ng isang hakbang. Ang kanyang kilos ay walang anumang nasayang na galaw o bahid ng emosyon. Ito ay isang reflex action. Isang automatikong paggalaw ng kanyang katawan na sinanay sa loob ng maraming taon upang matukoy ang panganib. Ang distansyang kanyang nilakbay ay halos 30 sentimetro lamang. Ngunit ang maliit na distansyang iyon ay lumikha ng isang malalim na bangin sa pagitan nilang dalawa na hinding-hindi matatawid. Sa sining ng pakikipaglaban, ito ang tinatawag na maay, ang absolutong espasyo ng dominasyon kung saan hindi ka abot ng atake ng kalaban, ngunit anumang oras ay abot mo sila. Ang nakaunat na kamay ni Susan ay nawalan ng target, walang magawang gumalagala sa kawalan. Ang kanyang mga kuko na may pulang polish ay mukha na ngayong katawa-tawa, nanlaki ang mga mata ni Susan sa pagkabigla, inaasahan niyang maninigas sa takot si Maria, o kaya'y emosyonal na hahampasin ang kanyang kamay. Ngunit ang nangyari sa harap niya ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang labis na kalmado at kontroladong perpektong kilos na iyon ay mas malinaw na nagsasabi kaysa sa anumang salita na hindi siya isang ordinaryong babae lamang. Si Maria, habang pinapanatili ang perpektong maay, ay tahimik lamang na nakatitig kay Susan. Ang kanyang tingin na malamig pa sa yelo ay direktang tumagos sa mapagmataas na puso ni Susan. Walang isang salitang binigkas, ngunit ang buong katawan niya ay malinaw na nagsasalita. Huwag ka nang lumapit pa sa akin. Hindi ko kailanman papayagan na lapastanganin mo ang aking espasyo. Ang walang tinig ngunit absolutong pagtanggi na iyon ang agad na nagpabago sa pagkabigla ni Susan patungo sa kahihiyan at pagkatapos ay sa mas matinding galit. Ang walang salita ngunit absolutong pagtanggi ni Maria ang tuluyang dumurog sa huling piraso ng pride ni Susan. Ang kanyang maayos na mukha ay nabaluktot sa kahihiyan at hindi mapigilang galit. Bastarda! Isang histerikal na sigaw ang kumawala sa kanya. Sige, kung iyan ang gusto mo, bahala ka. Pero tandaan mo, sa oras na lumapag ang eroplanong ito sa paliparan ng Dallas, mga matitipunong ahente ng Federal Bureau of Investigation ang sasalubong sayo. Huling araw mo na para isuot yang pekeng uniforme mo. Ang mga salitang iyon na puno ng pananakot. Ang tuyong hangin sa loob ng kabin ay tila naging magaspang na buhangin na kumakapit sa lalamunan. Ngunit si Maria ay hindi pa rin natinag. Tahimik lamang siyang nakatitig pabalik kay Susan. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, na para bang ang emosyon ay hindi kailanman umiral sa kanya. Malamig na parang yelo,
at walang hanggan ang katahimikan. Ang katahimikang iyon. Ito ay tila isang hindi nakikita ngunit absolutong hindi masisirang pader na bakal. Kahit gaano karuming salita ang ibato ni Susan, kahit gaano pa siya histerikal na sumigaw, lahat ng iyon ay tumatalbog lamang sa pader ng katahimikan at walang saysay na bumabagsak sa sahig. Pagtitiis. Hindi lamang ito simpleng pagtitiis. Ito ay ang lakas ng isang matibay na pag-iisip upang ganap na patayin ang lahat ng sariling damdamin para sa isang layunin at kontrolin ang sarili gamit ang bakal na kalooban. Sa loob ng pader ng katahimikang iyon, si Maria ay tahimik na nagtitiis. Hindi lamang dahil sa pangako sa kanyang anak, kundi dahil sa mas mabigat na misyon na nakaatang sa kanya, isang misyon para sa kanyang bansa at higit pa. Si Susan ay nasa bingit na ng kanyang pasensya, habang tinititigan siya ng mga tahimik na matang iyon na hindi tinatablan ng anumang atake. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nagiging isang maliit at hangal na nilalang. Ano? Ang mga matang yan. Sa wakas ay nagsimula siyang umatras. Nagtangka siyang magbitiw ng huling salita, ngunit wala nang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay tumakas mula sa lugar na iyon. Matapos tumakas ni Susan, nanatili si Maria na hindi gumagalaw ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata, na malamig pa sa yelo, ay nakatitig sa kawalan. Kung saan naglaho si Susan, tahimik ang kanyang puso, hindi ito dahil sa kawalan ng emosyon. Sa katahimikang iyon, ang tanging iniisip niya ay ang mabigat na misyon na ipinagkatiwala sa kanya. Ang kanyang kamalayan ay lumipad palayo sa maingay na kabin at bumalik sa alaala ng huling lihim na pagpupulong bago siya umalis ng Pilipinas. Ito ay sa isang silid na walang bintana, tahimik at malamig. Ang kanyang iginagalang na opisyal, sa kanyang mababa at mabigat na boses, ay nagbigay sa kanya ng huling mga tagubilin. Ang boses na iyon ay malinaw pa ring umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Sargento Reyes, ang iyong misyon sa pagkakataong ito ay hindi lamang simpleng paglipat ng lokasyon. Itatak mo iyan sa iyong isipan. Ang mga mata ng opisyal ay matalim at mahigpit. Sa eroplanong ito ay nakasakay ang isang saksi sa isang napakahalagang kaso na maaaring yumanig sa pambansang seguridad ng Amerika. Sa ilalim ng Federal Witness Protection Program, tayo, ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ang naatasang magbigay ng lihim na proteksyon sa kanya. Ang bigat ng bawat salitang iyon ay nagiging isang tunay na presyon ngayon, mabigat na nakaatang sa payat na balikat ni Maria. Ang iyong pinakamahalagang tungkulin ay siguraduhing walang sinuman ang makakaalam sa presensya ng saksing iyon. Para magawa ito, kailangan mong maging isang anino, isang multo. Huwag kang masangkot sa anumang gulo. Huwag kang papatinag sa anumang probokasyon. Maliwanag ba? Tama. Hindi lamang siya isang ordinaryong sundalo. Nasa gitna siya ng isang napakahalagang misyon na maaaring magpabago sa kapalaran ng daan-daang tao sa eroplanong ito at maging ng bansang Amerika. Ang malamig na pakiramdam ng kanyang kamao na mahigpit na nakakuyom ang muling nagpaalala sa kanya ng bigat ng kanyang misyon. Ang mga mapanlait na salita mula kay Susan, ang mga mausisang tingin mula sa ibang pasahero, lahat ng iyon ay walang halaga kumpara sa dambuhalang misyong ito, tulad lamang ng mga maliliit na bato sa gilid ng daan. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Ang kanyang pader ng katahimikan iyon ang kanyang huli at pinakamatibay na panangga upang maprotektahan ang mabigat na tungkuling ito. Kahit na tumakas si Susan matapos magbitiw ng masasakit na salita, hindi nawala ang kakaibang tensyon sa hangin. Sa halip, lalo pa itong tumindi. Nagbubulungan ang mga pasahero, balisang pinag-uusapan ang nangyari. Dahil sa hindi pangkaraniwang kaguluhan, sa wakas ay nagpakita ang pinakamataas na opisyal ng eroplano, ang kapitan. Ano ang nangyayari dito? Ang kanyang mababa at may awtoridad na boses ay agad na nagpatahimik sa mga bulungan. Nang makita ni Susan ang kapitan, isang mapagtagumpay na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha, na para bang kanina pa niya ito hinihintay. Lubos siyang naniniwala na susuportahan ng kapitan ang kanyang makatarungang ginawa. Ang nagtatanong na tingin ng kapitan ay unang napunta kay Susan. Pagkatapos, sa mga pasahero sa paligid, at sa huli, sa sentro ng kaguluhan ang nag-iisang sundalong Pilipina.
Ikaw ba ang dahilan nito? Ang boses ng kapitan ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay may malinaw na pagkainis dahil sa pagkakasangkot sa isang gulo. Ngunit si Maria ay hindi natinag sa tinging iyon na may halong paninisi. Hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag o pagtutol. Tahimik lamang niyang inabot ang kanyang military bag na nasa paanan. At mula sa loob, kinuha niya ang isang itim na telepono. Isa itong simpleng telepono na walang anumang palamuti. Ngunit ang bigat nito at ang malamig na pakiramdam ng espesyal na material na gawa nito ay nagsasabing hindi ito isang ordinaryong telepono. Ang mga pasahero sa paligid ay nagtatakang tinitingnan ang kakaibang telepono. Maingat na hinawakan ni Maria ang telepono gamit ang dalawang kamay at tahimik na iniabot sa kapitan. Walang sino man ang nakaintindi sa kahulugan ng kanyang ginawa. Maging ang kapitan ay naguguluhan. Pinagpapalit-palit ang tingin sa itim na telepono at sa tahimik na mukha ni Maria na hindi mabasa ang emosyon. Walang sinabi si Maria. Gamit lamang ang kanyang mga mata na malamig pa sa yelo, hinihimok niya ang kapitan na kunin ang telepono. Isang hindi inaasahang pangyayari. Ang maliit na itim na teleponong ito ang babago sa daloy ng sitwasyon ng malaki at dramatiko. Bagamat nag-aalinlangan, tinanggap ng kapitan ang mabigat na espesyal na teleponong satellite. Tiningnan niyang muli ng masusi ang hindi mabasa na mukha ni Maria. Ano kaya ang binabalak ng babaeng ito? Bulong niya sa sarili. Habang pinipindot ang call button. Sa sumunod na sandali, isang boses ang narinig mula sa speaker ng espesyal na teleponong satellite. Hindi ito malakas, ngunit ito ay napakalinaw at makapangyarihan. Tila tumagos ito sa lahat ng ingay sa kabin, sa ugong ng makina, at direktang pumasok sa pandinig ng bawat taong naroroon. Ito ay isang boses na kalmado, kontrolado, at may taglay na di matatawarang awtoridad. Ito ang kagawaran ng hustisya ng Estados Unidos. Iulat ang sitwasyon. Si, kagawaran ng hustisya. Ang napakabigat na mga salitang iyon, sa sandaling marinig iyon, ang poker face ng kapitan na hinubog ng maraming taon ng karanasan ay tila isang manipis na salamin na biglang nabasag. Agad na nawala ang dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang malusog na kulay ng balat ay biglang naging maputla na parang may sakit na kitang-kita ng lahat sa paligid. Ang kanyang biglaang pagbabago at ang hindi pangkaraniwang tunog ng boses mula sa telepono. Ang buong cabin ay natahimik na parang may nahulog na karayom. Ang dating maingay na bulungan na puno ng kuryosidad ay napalitan ngayon ng isang kumpletong katahimikan na pinaghalong takot at paggalang. Nanginginig na pinilit igalaw ng kapitan ang kanyang mga labi. Kay! Kagawaran po ng hustisya? Tama, ang boses sa kabilang linya ay hindi natitinag. Nariyan ba si Escort Officer Reyes? Ligtas ba ang asset na kanyang binabantayan? Escort Officer. Asset. Ang mga propesyonal na terminong iyon ay bumuo ng isang nakakatakot na konklusyon sa naguguluhang isip ng kapitan. Dahan-dahan at may takot. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Maria. Sa kanyang mga mata, hindi na siya isang mapangahas na impostor na Pilipina. Siya ay isang kinatawan ng isang hindi nakikita ngunit absolutong kapangyarihan ng Estado, isang taong may nakakatakot na awtoridad na pasan-pasan sa kanyang maliit na likod. Nariyan ba si Escort Officer Reyes? Ligtas ba ang asset na kanyang binabantayan? Ang kalmado at di matinag na boses mula sa kabilang linya. Ang mga salitang iyon ang bumuo ng isang nakakatakot na konklusyon sa isip ng kapitan. Nanginginig ang boses niyang sumagot. Oo po. Narito po si Escort Officer Reyes. Ligtas din po ang asset. Mabuti. Nagpatuloy ang boses. Bawat salita ay parang isang mabigat na piraso ng bakal na tumutusok sa puso ng kapitan. Kung gayon, kapitan, formal kong ipinapaalam sa iyo. Si Escort Officer Reyes ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang napakahalagang misyon sa ilalim ng United States Federal Witness Protection Program. Federal Witness Protection Program. Ang mga salitang iyon na naririnig lamang niya sa mga palabas sa TV at pelikula. Ngayon, ito ay isang katotohanan na nasa harap niya. Malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa noo ng kapitan.
Ang kanyang misyon ay ihatid ng ligtas ang mahalagang saksi na nakasakay sa eroplanong ito patungo sa destinasyon. At upang maisakatuparan ang misyong iyon, huminto sandali ang boses sa kabilang linya. Ang panandaliang katahimikan na iyon ay nagbabadya ng nakakatakot na bigat ng susunod na mga salita. Sa loob ng eroplanong ito, si Escort Officer Reyes ay binibigyan ng kapangyarihan katumbas ng isang Federal Law Enforcement Officer ng Estados Unidos. Federal Law Enforcement Officer. Ang absolutong bigat ng mga salitang iyon. Ang mga tuhod ng kapitan ay biglang nanginig. Pinilit niyang suportahan ang kanyang sarili upang hindi matumba. Ang maliit na Pilipinang sundalo sa harap niya hindi lamang siya isang ordinaryong escort. Sa loob ng saradong espasyo ng eroplanong ito, sa itaas ng kalawakan, siya ang batas. Ang kapangyarihang mag-aresto at kung kinakailangan, ang kapangyarihang gumamit ng dahas. Ang hindi nakikita ngunit absolutong kaayusan ng batas. Ang nakakatakot na katotohanan. Nakalimutan na ng kapitan kung paano huminga. Tanging ang pagtitig na puno ng takot. Sa tahimik ngunit absolutong makapangyarihang babae. Sa harap niya, ang kanyang nagawa. Nanginginig ang kamay na isinauli ng kapitan ang itim na telepono kay Maria. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humarap kay Susan, na hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Ang mukha ng kapitan ay hindi na maputla, kundi puting-puti na. Susan, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay halos walang tunog sa sobrang pamamaos. Pinipigilan niya ang kanyang boses upang hindi marinig ng ibang pasahero ang nakakatakot na katotohanan. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Susan at hinila ito ng bahagya sa isang sulok. At sa tainga nito, ibinulong niya. Ano? Ano ang ginawa mo? Hindi pa rin maintindihan ni Susan ang kahulugan ng labis na takot ng kapitan. Nagmamalaki pa rin siyang sumagot. Kapitan, ano po ang sinasabi ninyo? Sinunod ko lang po ang patakaran at inilantad ang impostor na iyan. Ang mga salitang iyon na napakalayo sa katotohanan. Sa sandaling marinig iyon, nawala ang lahat ng liwanag sa mga mata ng kapitan. Muli siyang bumulong sa tainga ni Susan. Ang kanyang boses ay hindi na isang bulong, kundi malapit na sa isang daing ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. Hindi siya impostor, totoo siya. At isa siyang taong hindi natin dapat ginalaw kailanman. Sa hindi pangkaraniwang bigat ng mga salitang iyon, ang ekspresyon ni Susan na puno ng kumpiyansa ay unang beses na bahagyang nayanig. Ang kanyang puso ay kumabog, nang malakas na may masamang tunog. Nagpatuloy ang kapitan. Ang kanyang mga salita ay parang isang sumpa na pumapasok sa kaibuturan ng pandinig ni Susan. Nagsasagawa siya ng isang lihim na misyon ng gobyerno ng Amerika. At hinadlangan mo iyon. Naiintindihan mo ba, Susan? Ang tawag diyan ay obstruction of justice. Isang krimen na mas mabigat pa kaysa sa krimen na ibinibintang mo sa dalagitang iyan. Obstruction of justice. Ang malamig na tunog ng terminolohiyang legal. Ito ang unang beses na nagkaroon ng maliit ngunit nakamamatay na lamat sa pader ng kayabangan ni Susan. Ang kanyang lalamunan ay ganap na natuyo. Ang pagbaliktad ng sitwasyon at ang gumagapang na pakiramdam ng kapahamakan, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang tunay na lagim nito. Obstruction of justice. Ang malamig na tunog ng mga salitang legal na binitiwan ng kapitan. Iyon ang huling suntok na tumusok sa pader ng kayabangan ni Susan. Sa kanyang isipan, ang mga mapagmataas na salitang binitiwan niya kay Maria ay bumalik sa kanya na parang isang bumerang na may matinding bilis. Dito sa Amerika, ang pagpapanggap bilang sundalo ay isang federal crime. Paglapag natin, mga ahente ng federal ang sasalubong sayo. Ang alaala ng sarili niyang boses ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang bangungot. At sa wakas, naunawaan niya ang tunay na lagim. Ang krimen na ipinaparatang niya, ang mga tagapagpatupad ng batas, na tinawag niya lahat ng iyon, ay nakatutok na ngayon sa kanya. Pakiramdam niya ay gumuho ang sahig sa kanyang paanan na parang buhangin. Biglang naging puti ang kanyang paningin. Wala na siyang makita. Wala na siyang marinig. Ano bang kahangalan ang ginawa ko? Anong kasalanan na hindi na maitatama ang nagawa ko? Ang kanyang matagal na karera bilang isang flight attendant. Ang kanyang pride bilang isang veterano, lahat ng kanyang pinaniniwalaan,
Lahat ng iyon ay ganap na gumuho sa sandaling ito, pagkakasala at desperasyon. Ang dalawang madilim na damdaming iyon ay naging isang dambuhalang tsunami na lumamon sa kanyang maliit na puso. Hindi na niya kayang tumayo pa. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod, ang kanyang katawan, na parang isang manikang naputulan ng tali, ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang huli niyang nakita ay ang tahimik na pagtingin sa kanya ni Maria, mula sa itaas ang mga matang iyon na malamig pa sa yelo at walang hanggan ang katahimikan. Si Susan na bumagsak sa sahig, ang kanyang mga mata ay blanko at nakatitig sa isang punto. Tiningnan siya ng kapitan nang may malamig at bahagyang awa. Muli siyang lumuhod sa tabi ni Susan at ibinulong sa tainga nito ang huli at pinakamalupit na katotohanan. Ang kanyang boses ay wala ng anumang emosyon. Susan, wala ka pa ring naiintindihan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon niya ng kapangyarihang katumbas ng isang federal law enforcement officer? Huminto sandali ang kapitan. At nagpatuloy, bawat salita ay naging isang matalim na piraso ng yelo na tumusok sa wasak ng puso ni Susan. Ibig sabihin, mayroon siyang absolutong immunity. Para maisakatuparan ang misyong ito, anumang kilos niya ay pinahihintulutan. At sinumang humadlang sa kanyang kilos ay ituturing na isang traidor sa Estados Unidos ng Amerika. Traidor. Ang mga mata ni Susan, na kanina'y blanko, ay biglang nanlaki sa takot. Ang ginawa mong pagtangkang hawakan ang kanyang name tag. Kung itinuring niya iyong isang direktang pag-atake sa kanya, kahit na binaril ka niya sa kinatatayuan mo, wala siyang anumang pananagutan. Ang napakatinding katotohanan. Ganap na gumuho ang mundo ni Susan. Ang maliit na babaeng minamaliit niya bilang isang dalagita sa isang kilos lamang ng payat na daliri nito, ang buhay niya ay maaaring napakadaling kunin. Ganap na nawala ang huling lakas sa kanyang mga tuhod. Hindi na niya kayang suportahan ang sariling katawan, ang absolutong kapangyarihan ng batas, at ang kawalan ng magagawa ng isang individual sa harap ng dambuhalang kapangyarihan ng Estado. Lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay naging abo sa sandaling ito. Wala na siyang maramdaman, wala na siyang maisip. Dahan-dahan na lamang siyang lumulubog sa isang malalim na kadiliman. Iniwan ng kapitan si Susan sa ibang mga flight attendant at nanginginig ang mga binti na dahan-dahang humarap kay Maria. Wala nang anumang autoridad o dangal na natitira sa kanyang mukha. Tanging ang malalim na pagsisisi ng isang pinuno ng organisasyon na nagkamali. Tumayo siya sa harap ni Maria at doon ay malalim na yumuko. Ito ang pinakamagalang na pagyukod na ipinakita niya kaninuman sa kanyang mahabang karera. Sargento Reyes, sa ngalan ng aming kumpanya, lubos po kaming humihingi ng paumanhin sa aming napakalaking pagkakamali. Pasensya na po talaga. Ang paos na tinig ng paghingi ng tawad. Tahimik na tinanggap ni Maria ang mga salitang iyon. At marahan niyang tinanggap ang itim na espesyal na teleponong satellite na iniabot ng nanginginig na kamay ng kapitan. Tumango siya ng isang beses. Nangangahulugan ba iyon ng pagpapatawad o isang senyales lamang na naiintindihan niya ang sitwasyon? Hindi ito matukoy at tahimik siyang umalis sa lugar na iyon. Ang kabin ay natahimik na parang may nahulog na karayom. Sa absolutong katahimikang iyon, tanging ang regular na tunog ng mga combat boots ni Maria sa sahig ang umalingaw-ngaw. Ang tunog na iyon ay parang isang pendulo na nagbabalik ng kaayusan sa magulong espasyong ito eksakto at malakas. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanyang maliit na likod. Wala nang sinuman ang tumitingin sa kanya nang may pangmamaliit. Wala nang sinuman ang tumitingin sa kanya nang may kuryosidad. Ang nasa kanilang mga tingin ay pagkamangha at takot, isang primitibong takot sa isang nilalang na higit pa sa kanilang pangunawa, ang kanyang katahimikan. Ilang minuto lang ang nakalipas, ito ay simbolo ng kahinaan at pagkukunwari. Ngayon, ito ang pinakamalinaw na nagpapahayag ng kanyang dambuhalang kapangyarihan. Wala siyang sinasabi, ngunit ang kanyang tahimik na presensya mismo ang naging absolutong pinuno ng saradong espasyong ito. Bumalik si Maria sa kanyang upuan at muling tahimik na umupo. At na para bang walang nangyari, marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang napakatahimik na anyo iyon mismo, ang walang salita, ngunit pinakatiyak na kapangyarihang natamo niya sa lugar na iyon. Nakatayo lamang doon ang kapitan.
Sa harap niya ay ang kaawa-awang itsura ni Susan na nakaupo sa sahig na parang nawalan ng kaluluwa. Tahimik at walang emosyon, ibinaba niya ang huling hatol. Susan, simula ngayong araw, tinatanggal ka na sa lahat ng iyong tungkulin sa lipad na ito. Pagdating sa Dallas, ang iyong kustodiya ay direktang ipapasa sa mga autoridad. Maliwanag? Walang isinagot si Susan. Mula sa kanyang mga blangkong mata, isang hibla ng luha ang tahimik na dumaloy. Maya-maya, dalawang ibang flight attendant ang marahang umalalay sa kanyang magkabilang braso upang itayo siya. At na para bang isang kriminal na dinadala, tahimik siyang inilayo sa lugar na iyon. Habang walang lakas siyang hinihila, isang mahinang, halos hindi marinig na impit na iyak ang narinig mula sa kanyang likuran. Ito ang sandali kung saan ang kriminal na isinisigaw niyang dapat parusahan ay, sa isang malupit na kabalintunaan, naging sarili niyang kapalaran. Sa loob ng kabin, tanging ang hindi nagbabagong ugong ng makina ng eroplano ang maririnig. Ang walang buhay na tunog na iyon ay tila kinukutya ang hangal at malungkot na drama ng mga taong ito. Ang pagbaliktad ng katarungan. Ang dapat na nagpapatupad ng batas ang siyang lumabag dito, at ang inakusahang lumalabag sa batas, ang siyang batas mismo. Ang napaka-ironikong wakas. Naramdaman ito ni Maria nang tahimik sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata. Hindi niya hinuhusgahan si Susan. Ang kapalaran ni Susan ay nasa daloy na ng batas, na siya mismo ang lumikha. Ang kanyang tahimik na presensya iyon mismo ang absolutong katarungan sa loob ng silid na ito sa himpapawid, na nasa labas ng batas ngunit siyang kumakatawan sa batas. Matapos maglaho ang kaawa-awang figura ni Susan, sa kabilang bahagi ng kabin, isang kakaibang katahimikan na parang pagkatapos ng isang bagyo ang namayani. Ang eroplano, na may hindi nagbabagong ugong ng makina, ay diretso lamang na lumilipad patungo sa kalangitan ng Dallas. Tahimik na tinitingnan ni Maria ang malawak na karagatan ng puting ulap sa labas ng bintana. Ang walang katapusang payapang tanawin ay tila salamin ng kanyang puso. Sa kasalukuyan, wala nang anumang alon sa kanyang puso. Walang galit, walang poot kay Susan, at wala ring pakiramdam ng tagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay isang tahimik at matibay na determinasyon na parang bakal ang kailangang maisakatuparan nang ligtas ang napakabigat na misyon na nakaatang sa kanya. Saan nga ba nagmula ang kanyang walang salitang kapangyarihan? Hindi ito mula sa uniporme ng sandatahang lakas ng Pilipinas na kanyang suot. Iyon ay isang piraso lamang ng tela. Ang kanyang tunay na kapangyarihan ay isang hindi nakikita, ngunit absolutong lakas na espesyal na ipinagkaloob sa kanya ng isang dambuhalang bansa, ang Estados Unidos, sa ngalan ng batas. Ang awtoridad ng batas ay hindi isinusuot. Ito ay ang bigat ng tiwala at responsibilidad na ipinagkatiwala sa iyo. Ang walang tinig na katotohanang iyon. Sa loob ng payapang hangin ng kabin, muling ninamnam ni Maria ang tunay na kahulugan nito. Pagkatapos ng mahabang lipad na ito, kailangan pa niyang magpatuloy, walang nakakaalam, walang pumupuri, bilang isang anino, isang multo. Ngunit walang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Dahil iyon ang landas na kanyang pinili. Ang eroplano ay patuloy sa paglipad. Ang silangang kalangitan ay unti-unting nagliliwanag. Ang liwanag na nagbabadya ng simula ng isang bagong araw ay marahang tumama sa kanyang tahimik na mukha.